Kapag may taong nakasakit sa atin, sa relasyon, sa pamilya, sa trabaho, natural lang na maghanap tayo ng hustisya. Minsan, gusto natin agad makita na bumabalik sa kanila ang sakit na ginawa nila. Pero ayon sa Stoicism, hindi natin hawak ang aksyon ng ibang tao. Ang hawak lang natin ay ang ating reaksyon. At dito pumapasok ang konsepto ng karma, hindi bilang mystical power, kundi bilang natural na bunga ng kanilang sariling gawa. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 palatandaan na ang karma ay dahan-dahan nang gumagana laban sa mga taong nakasakit sa iyo. At higit pa rito, matututunan mo kung paano manatiling kalmado at matatag gaya ng Stoic habang nakikita mong bumabalik sa kanila ang kanilang sariling ginawa. Ang unang tanda ng karma, nawawala ang kapayapaan nila. Maaring sa labas, mukhang masaya sila. Pero sa loob, kinakain sila ng guilt, insecurity, at paranoia. Dahil alam nila sa sarili nila na nakasakit sila. Sabi ni Seneca, ang konsensya ang pinakaunang parusa. Kapag gumawa ka ng mali sa iba, hindi mo kailangang hintayin ang ibang tao para parusahan ka, ang isip mo mismo ang unang nagdadala ng bigat. Kaya kung iniisip mong walang epekto ang ginawa nila sa iyo, tandaan, kahit hindi mo makita, pinaparusahan na sila ng sarili nilang konsensya. At para sa Stoic, hindi natin kailangang maghiganti. Ang mismong isip nila ang nagbibigay ng hustisya. Ang pangalawang tanda, unti-unti silang nawawala ng respeto at tiwala ng ibang tao. Kapag nanakit ka ng tao, lalo na ng tapat at mabuting tao, hindi ito natatapos doon. Nakikita ito ng iba, nararamdaman ng iba. At sa huli, nawawala ang tiwala at suporta na minsan ay hawak nila. Marcus Aurelius wrote, "Character is destiny." Kung masama ang ugali at paulit-ulit ang panakit, ang kapalaran nila ay hindi maganda. Dahil kahit gaano sila kagaling o kayaman, kapag nawala ang tiwala ng tao, mawawala rin ang halaga nila. Kaya huwag mong isipin na nakalusot sila. Dahil ang karma ay dumarating sa anyo ng pagkasira ng tiwala at reputasyon. Ang pangatlong tanda, sila mismo ang nawawala ng control sa buhay nila. Kapag nanakit ka ng iba, kalaunan, babalik ito bilang problema sa sarili mong mundo. Magiging habit ang kasinungalingan, ang panggagamit, ang panloloko, at habang tumatagal, mawawala ang direksyon mo. Epictetus once said, "No man is free who is not master of himself." At yan ang nangyayari sa mga taong nanakit, akala nila malakas sila, pero sa totoo, alipin sila ng sariling bisyo, sariling kasalanan, sariling galit. Doon mo makikita ang karma, hindi sa isang malakas na suntok mula sa langit, kundi sa mabagal na pagkasira ng kontrol sa sariling buhay. Ang pang-apat na tanda, ang mga ginawa nilang mali ay bumabalik mismo laban sa kanila. Ito ang simpleng batas ng buhay. Kung ano ang itinanam, siya ring aanihin. Kapag niloko nila ang isang tao, may ibang tao ring loloko sa kanila. Kapag ginamit nila ang isang tao, darating ang panahon na sila naman ang magagamit. Kapag nanakit sila, makakaranas din sila ng sakit. Sabi ni Marcus Aurelius, "The wrongdoer does wrong to himself." Ibig sabihin, ang taong nanakit ay siya mismong unang nababagsak ng sarili niyang kasamaan. At kung minsan, hindi natin kailangang gumalaw, dahil ang buhay mismo ang nag-aayos ng hustisya. Ang panghuli at pinakamalakas na tanda, hindi sila makahanap ng tunay na kaligayahan. Maaring nasa kanila ang pera, relasyon, o pansamantalang saya. Pero sa dulo, walang kapayapaan, walang fulfillment. Dahil ang kaligayahan ay hindi galing sa pananakot o pananakit ng iba. Sabi ng Stoics, happiness is living in harmony with nature and virtue. At ang mga nanakit ng iba ay hindi nakaayon sa virtue. Kaya kahit ano pa ang meron sila, laging may kulang. Laging may hinahanap. At yon ang pinakamalupit na karma, ang hindi kailanman makahanap ng kapayapaan. Kaya huwag kang malungkot kung iniisip mong buti pa sila. Dahil sa totoo lang, sila mismo ang hindi masaya. Kaya eto ang 5 signs na ang karma ay unti-unti nang bumabalik sa mga taong nanakit sa'yo. Nawawala ang kapayapaan nila. Nawawala ang tiwala ng tao sa kanila.
Nawawalan sila ng kontrol. Ang gawa nila, bumabalik laban sa kanila. At hindi nila makuha ang tunay na kaligayahan. Bilang Stoic, hindi natin kailangang gumanti. Hindi natin kailangang ubusin ang oras sa galit o paghihiganti. Ang gawin natin ay manatiling matatag, manatiling disiplinado, at ituon ang lakas sa sarili nating growth. Dahil ang pinakamalaking tagumpay ay hindi makita silang bumagsak, kundi ang makita mong ikaw ay umaangat habang nananatili silang nakatali sa sarili nilang kasalanan. Yun ang Stoicism. At yun ang tunay na karma.